Mga ka-idol, magaling na si Oliver! Oy, bago natin simulan ang ating pag-uusapan ngayon, huwag niyo naman kalimutan na isubscribe ang isang gwapo talaga, SMB, gwapong nag-iidolo sa isang bayani ng mga mahihirap na tao na dapat kailangan tulungan, Daddy Frankie. Nagalab shoutout. Huwag na rin nakalimutan din na panoorin ang kanyang mga videos at of course palaging panoorin yung mga advertisement na kung kayo mag-point sa kanyang mga latest video. Isama nyo rin pati si Kuya SMB. Oo, isama nyo na rin si Kuya SMB para may word na malaom-laom. Okay, so ating pag-uusapan again mga ka-idol yung recovery ni Daddy Frankie. Well, kung pag-uusapan natin recovery, hindi pa yan totally 100%. Okay? At least, may nagagawa ang medisina para maibalik ang normal na pag-iisip ni Daddy Frankie, Daddy Frankie tuloy, ni Oliver, punto por punto. Yari na ko nito ni Sir Daddy ni Sir Daddy Frankie. Baka sabihin, "Ay nako SMB, umayos ka." Ganun lang po doon. Siyempre, tao lang. We are human being. Nagkakamali din. Ganun lang po doon. Oo, ganun lang po doon mga ka-idol. Well, ating pag-uusapan ngayon mga ka-idol, in case, kung gumaling na si Oliver, na magbukod na ng isang bahay at kaya niya mag-independent. Tapos, gusto niya mag-asawa. Papayag ba kayo na si Nida, si Ate Nida, ang kanyang maging asawa at kanyang makakasama, sa kabiyak ng kanyang buhay. Anong kabiyak? Isipin mo, maayos ka. Ganun lang po. Kung may mga idea ka, please comment section below. So, bago natin panoorin, bago natin ituloy-tuloy ang kabiyak talaga. Isipin mo, ang Tagalog mo, isipin para hindi ka maano. Bago natin magpatuloy ang ating pag-usapan, may papakita muna akong videos sa inyo. Please watch this. Kung hindi pa nagbago yung aking palad, bubuhayin ko siya. Aabot ng 1 linggo mahigit. Para fresh. Noon ko yan. Yung bulaklak para sa'yo. Kalma ba ako sasagutin na maging kaibigan? Kaibigan? Kaibigan talaga. Ano kaya pag sinagot na kita ngayon? Kaibigan? Dahil lang sa bulaklak at saka bigas na nagbigay ka. Kaibigan. Anong mangyayari sa atin? Wala na. Tinida, ano naramdaman mo yung binigyan ka ni Bandam ng bigas? Bigam? Oo, binigay ko. Bigas, nung binigyan ka niya, ano naramdaman mo? Hindi ko alam para bang ewan ko, matigas ata, bato ata yung puso ko. Ay, bakit? Bato? Bakit ba Hindi ang ko. puso mo? Bato, dala niya yung bigas. Oh. Nagbigay ng bigas. Oh. Pero talagang totoo naman, mahalaga naman bigas eh. Okay. Nandyan na Pero nung... Bato, pero hindi ko siya siguro nakatago lang. Masaya ako dahil may bigas. Oo. Pero nung binigyan ka naman ng bulaklak ni Kuya Oliver, ano naramdaman mo? Masaya ako kasi ngayon may nagbigay sa akin ganyan na bulaklak. Ito sa edad kong 14 to. Naku, nung dalaga ko, hindi ako binibigyan ng bulaklak. Tapos ngayon, bibigyan nila ako ng itong edad kong 40. Ibig sabihin, ngayon nila nakita yung kagandahan mo. Asus, ang ganda po ko pa nung araw. Ngayon lang ako pumangit. Nako. Hindi. Kita mo, may nagbibigay ng bulaklak sa'yo. Ibig sabihin, may humahanga sa'yo. Maganda ako nung araw. Nako, kahit hindi ako magsukle, kahit gulo-gulo yung buhok ko. Wow, Nida, bagong gising mo, fresh ka pa rin. Wow, Nida, kahit bagong ligo ka, ang fresh mo pa rin. Okay. Oo. Maganda ka pa rin naman ngayon, Ang fresh mo pa rin, Tinida. Anong nagbibigay ng bulaklak? Ngayon. Kaya nga. Ngayon, sa edad kong ito meron. Masarap ba sa pakiramdam, Tinida, mabigyan ng bulaklak? Masarap ang pakiramdam.
Hanggang saan mo naramdaman yung sarap? Sarap. Tagos sa, sa isip ba? Alam nga sabihin ko sa puso. Eh? Sa isip, matigas na yung puso ko. Ngayon, Yes, ngayon po. Atenida, dalawa yun ang liligaw. Magkaiba ng regalo. Ang tanong, sinong mas pogi sa dalawa? Ha? Sino ko? Oliver. Hindi ko alam yun. Bandam, paano yan? Si Oliver siya, masita eh. Ay, Yamashita. Oo. Si Bandam, ano siya? Madami siyang alam eh. Papo. Ah? Papo. Gwapo. Hindi. Gwapong Yamashita, naghanap ng kayamanan. Hindi, si Kuya Oliver. Dami siyang alam. Yamashita. Si Bandam, ano siya? Ano sa tingin mo? Tingnan mo nga. Android. Alam mo, ikaw para kang si Sel. Android 18. Android, 18. Android 18. Oo. Yun. Hindi ko alam yun. Alcatel. Android, siya? Android 16? Si Bandam, parang ano yan eh. Alam mo yung bato na nasa tabi ng puso? Oh. Pag maliligo ka tapos kukunin mo, ibubulbur mo dito? Oh. Parang ganun eh. Bato sirin si Bandam sirin. Ano sa Matigas. sabi mo, Bandam? Magaling si Bandam, bato sirin. Barangay, hindi ako papayag. Hindi ko mapayag. Gusto kita eh. Gusto mo ko talaga. Hindi daw. Ako din. Ikaw din. Oo. Ganun. Oo. Gusto mo na si Ate Nida? Na magiging kaibigan. Kaibigan daw. Hindi ako gusto ni Oliver, hindi niya ako type. Alam ko, kaming dalawa ni Bandam magkasundo. Magkaibigan. Pero pwede naman eh. Hindi naman natuturuan na, ewan ko, hindi naman natuturuan ng puso eh. Siguro pag point na doon na siguro, no, doon niya na ako makikilala, doon niya na ako Ate Nida, Sabagay, wala sa Ate puso. Nida, Mm. sa tunog ng salita mo na sabi mo hindi ka type ni Kuya Oliver, pero nararamdaman ko parang mas type mo si Kuya Oliver. Ang galing talaga ni Daddy Frankie. Hindi. Alam mo, Ate Nida, tapos na ako sa puntong yan. Kaya usapan nyo pa lang, nararamdaman ko na parang ang gusto mo talaga, kasi sabi mo, ang puso natuturuan naman eh. Di ba? Ano bang katangian na gustuhan mo kay Kuya Oliver? Kay Oliver? Oo. Ano? Ano? Oo. Ano ba yung nagustuhan ko? Wala, hindi ko alam. Basta, para bang, hindi ko siya mapaliwanag eh, no? Si Bandam kasi madaldal, para siyang siya yung baby. Ito naman, si Sabi? Oliver, yung tahimik, no? Ikaw. Tapos, yung isasampay ko nandun na. O sige, hindi na maano yun. Si Oliver naman is, nagsasalita siya. Siguro, kung anuin mo din, wala din naman problema eh. Pero ganun talaga ang pag-ibig, kaya nga nasaiko ko na mas gusto mo si Kuya Oliver kasi sabi mo, hindi mo maipaliwanag. Ganun talaga pag umiibig or may nararamdaman, mahirap ipaliwanag, di ba? Oo. Kuya Oliver, bakit bulaklak ang bigay mo kay Ate Nida? Bulaklak para sa kanya. No, tignan mo. Bulaklak para sa akin. Bulaklak para sa'yo. Buksan mo at papasukin ako. Tanalala. Buksan mo, papasukin ako. Si Bandam naman. Bandam, bakit bigas naman ang naisip mo ibigay kay Ate Nida? Para titirita pa meron tayong kakainin. Para may kakainin. Oh, may bigat. Gaano mo naman kamahal si Ate Nida? Tate, ikaw naman dito. Ito naman mga Daddy Frankie, mga ka-idol, na hindi talaga si Oliver, parang word nahihiya na sabihin kay Nida na mahal kita. Alright? Hindi mo napapansin po yun. Tapos nakikisabi rin si Bandam, pero okay lang. Pero dalawa sila nakakagusto kay Nida, pero mas mabigat ang timbang ni Nida kay Oliver. Agad talaga mga pag-ibig talaga. So mas gusto ni Nida si Oliver kaysa kay Bandam.
Hindi ba lang bandam ba o bantam? Di ba yung maliliit na na manok bantam o bandam? Okay? Sometimes nakakamali-mali din po tayo doon. So, ngayon po mga ka-idol, o halimbawa, na maging okay na si Sir Oliver at si Ate Nida, pwede ba kaya sila magsama sa isang bubong at magbumuo ng isang pamilya? Right? Sa estado nila ngayon. Okay? May pagkakataon pa kaya na gumaling si Nida at si Oliver na magsama sa isang bubong? Yun po doon ang katanungan ni Kuya SMB. Pero hindi muna ako conclude agad-agad this time kasi silang dalawa sa ngayon under pa po sila ng medication. Nakikita natin yung kanilang mga pagbabago. May mga pagbabago is light, nakakausap na, maayos na si Oliver at si Nida sumagot sa mga katanungan. Tumpok. So doon natin masusukat, dahan-dahan na sila makaka-recover. While yung Modi, yung sumpong, hindi talaga po yan maiwasan. Lalo kung ang katulad po nila na nandun pa sila sa tulay na under medication na may ayaw nila. Doon talaga. So, ang ano lang naman ni Kuya SMB na kung kailangan iwasan muna sa mga ganitong salita na para maiwasan nila yung word na ma-stress sila, madagdagan yung kanilang pag-iisip. Yung ganun. Na iiwasan lang po doon mga ka-idol na yung mag-isip sila na mag-isip. Katulad sa ginagawa ni Ansing kay Sir Oliver. Nagpapaalam sila doon sa paghingi ng pera kay Sir Oliver dahil sa pangailangan ni Ansing. Sa mga ganung way, hindi na. Kasi kahit papaano, maiwasan, madagdagan yung stress na sa pasyente. So, mas maganda siguro kung sino ang in charge doon, siguro. Even yan para kay Sir Oliver. Pero nandiyan naman si Sir Daddy Frankie, si Sir Frank, na siya mag-guide sa financially or funds ni Oliver. So, siya na lang siguro. Iwasan mo ipaalam kay Sir Oliver kasi si Sir Oliver, for me lang naman, hindi man opinion lang naman to ni Kuya SMB kasi hindi pa po yun makakatulong sa kanyang slowly recovery, sa kanyang tinatahak na pagsubok ngayon sa kanyang buhay. Ganun lang po din mga ka-idol. So, wala naman pong problema. So, however lang naman, kung bigyan sila ng ating Panginoong Diyos ang pagkakataon na gumaling sila ni Ate Nida at magbuo ng isang pamilya. Kawawa si Ansing. Hindi na makakahingi ng ulam. Just lang. Hindi na makakahingi ng pangyero daw SMB. Puro na lang hingi kasi sasalubungin siya ni Ate Nida. Pero ngayon takot pa siya Tinida kay Ansing. Takot talaga. Baka daw ayaw tumira sa ngayon, binibiro lang naman siya na gusto mo tumira doon kay Oliver. Sabi, ayaw ko. Baka singilin ako ni Ansing. Di ba? Kahit yung mga ganong pang-iisip, na-observe din nila yung ginagawa ni Ansing. Okay? Sana sa mga ganong way lang naman, sa mga ganong problema about sa depression, sa problema sa pag-iisip. Siguro sa mga ganong way man lang, kung anong problema man ni Ansing, sa family of Oliver, kay Ansing man, kung sa ngayon, wag mo nang para lang naman sa akin kay Kuya SMB na wag mo nang idaan kay Oliver. Kahit paano, magkaroon ng peaceful of mind si Oliver. Okay lang kung si Ansing lang yung mag-struggle sa minds. Kasi unang-una, control naman niya ang sarili niya. Sometimes, hindi na control. Dahil sa kanyang environment. Sa kanyang environment. So, excuse me, napanood yung video, nakita nyo doon yung love and care ni Oliver kay Ate Nida, Evan Bandam. Kahit paano nandun yung happiness. Pero ang nasasabi lang doon ni Oliver is mahal kita bilang kaibigan. So hindi pa natin, wala pa tayo doon sa level na
Totoo ba kaya? May gusto pa kaya? May gusto kaya si Oliver? Kasi kaya nagsasabi siya, may lagi sa dulo, may word na kaibigan. Ganun lang po doon, mga ka-idol. And of course, sa mga patuloy na sumusuporta sa Team Daddy Frankie community, sa pagsubaybay, na go and fight lang po tayo. Huwag tayong sumuko, huwag tayong magpadala tama ba yung aking Tagalog? Magpadala sa taong mga destroy sa ginagawa ni Sir Frankie punto por punto. Ganun lang po doon mga Daddy Frankie. Yung point ni Kuya SMB na ang akin lang naman dito kayo, magtulungan, magkaisa, maging solido at pulido ang kay Daddy Frankie community. Kahit saan community, Tekram community or anumang community na ikakaayos at ikakaunlad at more blessings na dumating sa community at more na tao ang matutulungan. Yun ang point ni Kuya SMB. Kasi alam niyo mga ka-idol, kapag malaki ang tiwala ng mga sponsors sa founder of the community, hindi po sila mag-alinlangan, tama ba yung Tagalog ko, na magbigay ng sponsor na magtiwala sa founder na walang iniisip kung ano-ano. So alam naman natin na marami nagtitiwala. Doon na lang po tayo na marami nagtitiwala kay Daddy Frankie sa kanyang mga ginagawang tulong. Okay? Mas priority niya tumulong kaysa mag-focus sa kanyang sariling kinabukasan. Ganun po siya. So, si Daddy Frankie gawing ihimplo ng mga gustong maging charity vlogger. At kahit maliit lang yan si Daddy Frankie, pero mataas, matibay, may paninindigan kung tumulong sa taong nangangailangan ng assistant para mabuksan muli ang kanyang bagong pintuan at bagong kinabukasan. Ganun lang po dun mga Daddy Frankie. So, natunghayan natin, sana gawin natin halimbawa. Yung ginagawa ni Daddy Frankie kay Oliver, kay Neda, kay Bandam, kung sino man doon nasasakupan, nasa loob na ngayon sa kanyang shelter, doon natin masusukat. Wag natin to pakawalang tao na to. Si Daddy Frankie nga, hindi politiko. Normal na tao lang, ordinaryong tao lang sa mamayang Pilipino. Pero ang kanyang ginagawa, higit pa sa politiko na nagbibigay tulong. Kahit yung vice mayor nila doon, so it means kilala si Daddy Frankie sa lugar nila, punto por punto. Ganon lang po doon. So, kung ano man ang magiging plano ni Sir Daddy, ni Sir Frankie, kay Sir Oliver, kung maging okay na po, gumaling na po, siya tinida, so madepende na. Sila pong makakalang kasi sila po laging magkasama. So ang point lang naman ni Kuya SMB, na bigyan pa ng more assistant, si Oliver. At saka doon na lang tayo siguro magbase, kung in case mong independent si Oliver, doon na lang po tayo magbase sa mga kapitbahay. Okay? So alam naman natin na yung magkakapatid, may word na kapabayaan kay Oliver noon mga nakaraang sa mga nakaraang buwan bago nakilala ni Daddy Frank si Oliver. Kasi nakikita naman natin na grabe yung dumi, yung dumi, yun already the kwento. The kwento of Oliver. May kapabayaan. Pero kahit papaano, sa magkakapatid, kung i-compare natin si Ansing tsaka si JJ, mas may natira pang pagmamahal
ni JJ kay Oliver. Kahit pa paano, nabibigyan ni JJ ng pagkain si Oliver. Pero si Ansing, kahit isang pugmo, isang araw man lang kaluluwa niya na dumalaw kay Oliver, wala. Pero ngayon, siya lagi ang gustong magbida-bida. Magbida-bida na siya mag-aalaga, siya mag-aaruga. So doon lang po natin na word na madaling magsalita pero mahirap gawin. Lalo-lalo na si Ansing ayaw magpatalo, ayaw magpatinag sa kanyang mga kapatid. Right? Ganun lang po doon. So, I favor ako talaga kay Sir JJ na lang. So, kung mas better sa mga kapitbahay, alam niya yan. Yung in-interview ni BPM, si Rochelle, nung kapitbahay, natawa ko doon. Pwede din magawa ng mga information sa paligid. Kapitbahay nila doon sa lugar na yon. Alam nila yon. Kung sino talaga mas care na kapatid ni Oliver. Kahit word na siguro din iwasan din why hindi nakakapaligo si Sir Oliver noon dahil baka saktan o mawala, ganun. Yun po ang iniiwasan nila. Pero word na concern, pero mayroon rin siguro natitirang pagmamahal si Sir JJ dahil nga kahit paano nagbibigay siya ng tulong pagkain case kung mayroon siyang sobra para sa sarili niyang pangangailangan. Ganun lang po doon. At sana na sa mga nandyan nanonood kay Kuya SMB, every kay Daddy Frankie, na wag niyong, sana naman, malaking tulong na po yan, katulad namin small creator, na wag naman, wag ilaktawin yung ads. Totoo yun. Wag laktawin na yun. Kasi malaking tulong na po yun noon. Mapatangos man lang ilong ni SMB. Tingnan nyo naman, ang lapad-lapad. Kung gusto ko pa yan. Magkaroon ng kurbada. Just bero lang naman. Sa mga Dati Cram Committee, may love shout out. Michelle, lumaban ka. Ito lang masasabi ko doon. Wala silang karapatan magpaalis sa'yo. Kung saan ka man ngayon dinadala ng pagsubok ng iyong career dito sa social media. Huwag kang matpatalo, we love you, mahal ka po namin. Maraming nagmamahal sa iyo. So God bless, mabuhay po, and sana po tuloy-tuloy. Ang importante, the best is wala kang ginawang mali, nasa tama, nasa katwiran, ipaglaban mo dahil nasa likod mo kami. Wag kang magpaapekto sa mga taong nasa paligid mo, hindi sa environment ng Telegram. Wag kang magpaapekto sa mga ganong tao kasi hindi yan sila kasali sa kwento ng buhay mo. Inggit lang yan sila sa iyo, insecure lang sila sa iyo. Kung matino silang tao, kung mahal nila ang Tikram community, tumahimik na lang sila. Iwasan na yung mga fake news, iwasan na yung mga issues. Ganun lang po. Pero pinapairal pa rin yung pride nila, yung insecurity nila sa sarili nila na naiinggit sila sa iyo. So, hayaan mo na lang. At basta alam ng mga tao na nasa tama ka, nasa tamang landas ka, at wala kang ginawang grounded sa Tekram community. Ganun lang po doon. God bless, my friend. Mabuhay ka. So anyway, hanggang dito na sa mga Daddy Frankie community. Please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. Ang purpose, magkaisa, magtulungan, maging solido at pulido ang Daddy's Frankie community. Tulong ko, tulong nyo, tulong nating lahat. Again, this is Kuya SME para sigurado punto por punto, pack na pack and full na food. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay po tayong lahat. Love you all.